Bibigyan ko po ng analysis, opinion, interpretation. Ito pong palaging paulit-ulit na lang na rally ng mga Duterte supporters or maka-Duterte group na may tuturing natin na hindi lumalaki, parang nababawasan pa. At saka sabi nga ng iba ay parang nilalangaw, kakaunti talaga. Mangyari po kasi, nitong nakaraang Sunday, nag-rally sila sa tingin ko maling lugar at saka po pwede pa silang makasuhan. Di ba? Ang daming pwedeng mangyari. Kasi sila nag-umpisa sa Maynila, nagpunta ron sa may gate ng Forest Park, isa pong kilalang private subdivision, dyan po sa Makati. Alam nyo, ang freedom of assembly, freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly, yan ay sinasabi ng saligang batas. Legal yan. Pero yan ay dapat gawin sa tamang lugar at pamamaraan. Anong lugar? Sa mga plaza. Halimbawa, Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, kung saan po may mga plaza. Hindi lang sa Metro Manila, sa buong bansa. Basta Freedom Park, diyan ho dapat ginagawa ang malayang pamahayag, malayang pagtitipon-tipon para sa inyong mga grievances. Okay? Pero pag yan po ay sa pribadong sektor o kahit nasa kalye pero nakakaistorbo sa iba, yan po ay bawal na. Hindi na kayo papayagan ng mga otoridad. Naging mabait pa rin po ang mga otoridad sa rallying yan sa gate ng private subdivision, private na lugar. Kasi bawal po yan. Kaya sabi ko, maling lugar dahil hindi yung plaza. Maling lugar kasi bakit ang kailang inisisigaw ay galit nila kay Pangulong Marcos, pero bakit doon sila sa Makati sumisigaw? Ang first family, para po sa inyong kalaman, mula sa Pangulo, First Lady at kanyang mga anak, yung unang pamilya, nakatira po yan sa palasyo ng Malacanang. Doon sila 24/7 na nakatira. Hindi lang for security reason, kung hindi talagang yun po ang mayroong tahanan sa Malacanang. Alam yan ang dating Pangulo at mga pamilya ng mga dating Pangulo. Ay bakit kayo magrarally sa pribadong sektor? Ay yung mga nakatira doon, hindi naman lahat ay may kinalaman sa inyong pinaglalaban. Although yung mga tao doon ay maaaring biktima rin ng issue ng grabbing corruption. Diba? So, bakit kayo magrarally dyan sa Forbes Park? Sabihin nyo, nandiyan dyan si bahay ni Pangulong Marcos, nandiyan ang bahay ni Romualdez. Abay, nagkamali kayo. Alam ba nyo si dating Speaker Martin Romualdez ay doon nakatira sa Romualdez Residence dyan sa may Malacanang, harap ng Malacanang. Alam nyo yung harap ng palasyo, yung kulay green na gate doon, yung malaking compound doon, doon nakatira si Romualdez. Nung siya speaker, ewan ko lang ngayon. So bakit kayo doon magrarally sa gate ng Forbes Park sa Makati? Sino inyong pagraralihan doon? Yung mga tao doon nananahimik. Bumili sila ng napakamahal na property. Exclusive na subdivision yan, privado yan. Tapos pagraralihan nyo, pwede pa kayong indemanda dyan. Naniwala kayo dyan kay Congressman Braganza. Delikado yan. O nakita nyo, nilangaw kayo. Mas sa tingin ko, ayoko na ipakita yung video, mas marami pa yung pulis at saka yung vlogger kaysa sa dun sa mismo nagrarally. Yung people power nyo, wala talagang power. Wala kayong tao. Kasi alam ng mamamayang Pilipino, Marcos loyalist man o hindi, na inyong galaw personal interest. Gusto nyong mawala si Pangulong Marcos at inyong ilagay si Sara Duterte bilang Pangulo. Wow! Yung lagay na yan, naaawa kayo sa bayan. Sa palagay nyo, pag nagpalit ng administrasyon, titino ang Pilipinas. Mawawala ang korupsyon. Tapos si Sara at mga Duterte ilalagay nyo, ay punong-puno ng sama ng loob ang dala ng mga yan. Ang kanilang mga dibdib ay punong-puno ng sama ng loob. Puro paghihiganti ang nasa isip ng mga yan. Oh, yun ang unahin nila, paghihiganti. Una sa development. Wala. Pagsama ng loob, paghihiganti ang agenda, walang development, walang pag-asa. Punong-puno sila nun . Nakita mo si Pulong Duterte,
nagsalita ng isang araw. Lahat daw na kumidnap sa kanyang ama ay kanilang pananagutin. Nakita mo, wala pa nga sa pwesto. Nagbabanta na. So, yun ho yung justification doon sa sinasabi ko na punong-puno sila ng paghihiganti, wala pa sa kapangyarihan. Pag napunta sa kapangyarihan, walang gagawin niya kundi paghihiganti. O anong nangyayari sa mga Pilipino? Yung bang mahihirap, lalo sila maghihirap pagka ang agenda ng uupo ay paghihiganti lang. Kung laban sa korupsyon, paano naman sila lalaban sa korupsyon? Sila mismo may kaso ng korupsyon. Sila mismo mayroong problema sa public trust. Diba? Meron silang problema doon sa public office is public trust. Public office is public trust. Wala rin sila, no? May problema rin. So wala Isa yan sa aking nakikitang dahilan at opinion ko kung bakit hindi kayo makapag-organize ng lehitimong people power. Kasi alam nila ang agenda nyo. Yung matitinong Pilipino hindi talaga sasama sa ganyang galaw. Kasi merong handicap, may bagahe ang mga Duterte. Lalo na si Sara na gusto nyong ipalit. Siya ay may problema rin sa korupsyon. Siya ay may problema rin sa mga physically, mentally, at kanyang mga statement. Delikado. O paano sasama ang matitinong Pilipino nang gusto ng patunay na pagbabago? Malabo. Kaya 3 taon na kayong mahigit na nagrarally kaya walang nangyayari kasi iisang agenda nyo. Makabalik sa kapangyarihan at makapaghiganti. Kawawa yung inyong iilan na lang na ginagamit nyo sa rally. Bakit kayo nagpapagamit? O magagalit kayo kasi sinasabi ko ang totoo, real talk lang ito. Doon sa mga troll at DDS, lahat tayo entitled sa opinion, lahat tayo entitled sa mga interpretation, suggestion. Pero sa tingin ko, nagpapakatotoo lang ako, yan ang dahilan kung bakit hindi kayo makapag-organize ng tao. Dahil yung agenda ninyo madilim, walang liwanag, walang bukas. Gusto lang nyo ibalik, matanggal si Marcos at ilagay si Sara. At maibalik si Duterte dito sa Pilipinas. Paano mangyayari yun? Ang Philippine government walang jurisdiction kay Duterte. Kahit magpalit pa ng presidente. Hindi po ibibigay ng ICC yan kasi ang complainant ng mga Pilipino ay buhay na buhay. At doon sila nakatingin sa complainant, hindi sa akusado. Yan po yan. Hindi yata sinasabi sa inyo ng mga abogado nyo o nililin lang kayo. Tama na, sobra na. Maawa kayo sa inyong sarili. Gamit na gamit nyo yung iilang mga mamamayan at yung inyong mga sarili sa mga suntok sa buwan. Malabo pa sa sabaw ng pusit na inyong galaw. Halos mahigit na lang 2 taon. Maghintay na lang kayo sa eleksyon sa 2028. Yun ang tamang panahon ng pagpapalit ng Pangulo. Pero ngayon, garbage yan. Basura yan. Maitim pa yan sa sabaw ng flood control program. At pusit. Ayan po yung aking opinion at analysis. Maling lugar. Kaya kayo nilalangaw kasi yung agenda nyo, pansarili, paghihigante, wala kayong makukuhang suporta. Niloloko lang kayo ng mga organizer at ng mga vlogger na naniniwala sa inyo. Kasi meron din silang agenda. Dito sa aking channel, pag mali, mali. Pag tama, tama. Mali yung inyong galaw. Kung ang inyong gusto ay Marcos resign, malabo yan. Paano magre-resign ng Pangulo? Siya nga ang nag-expose ng anomalya. Kaya nga tulungan natin para maipakulong ang lahat ng sabit at mabawi ang lahat ng pera ng mamamayan. Kasama kayong mga troll, kasama yung mga DDS, may pera din kayo dyan. Hindi yung puro Duterte kayo, wala kayong makukuha dyan, wala kayong mapapala dyan. Lalo lang kayo maghihirap.